Simulan na natin ang kwento ni Magno. Walang eksaktong taon, lugar ng Bukidnon. Bata pa lamang itong si Magno. Salat na siya sa karangyaan ng buhay. Ni kahit nga makabili ng papel at lapis, ay hindi niya magawa noong mga panahong nag-aaral pa lamang siya. Kaya naman tampulan siya sa kanilang paaralan at madalas na kinukot siya ng kanyang mga kaklase. At ang hindi niya makalimutan ng mga panahong iyon ay ang kanyang kaibigan na si Ben, pati na rin si Dolores. Sa kadahilanang, ang dalawang iyon ang madalas na nagpapahiram sa kanya ng lapis at papel upang siya'y makapagsulat ng kanyang pangalan, pati na rin ang kanilang takdang aralin. Salamat Ben, pati na rin ikaw Dolores. Pasensya na kayo ha, kasi mahirap lang kami. Kaysa ibili ako ni nanay ng lapis at papel, ibinibili na lang ng bigas para may panglugaw kami. 4 din kasi kami magkakapatid, halos magkakasunod lang na maliliit pa. Sambit na wika naman ni Ben kay Magno. Walang anuman yun Magno, at saka sobra-sobra yung binibigay sa akin lapis ni nanay. Kaya wag mo na ibabalik sa akin yung binigay ko sa'yo. Ganito na lang, akong bahala sa lapis mo. Kasi marami naman akong sobra-sobra eh. Kapag medyo napudpud na yan o kaya paubos na, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Bibigyan kagad kita. Tapos si Dolores naman ang bahala sa papel mo. Pagtulungan na lang tayo rito. Tsaka huwag mo isipan yung ibang mga kaklase natin. Hindi kasi sila pinalaki ng nanay nila ng maayos. Dugtong na wika naman ni Dolores. Tama ang sinabi ni Ben Magno. Ako nang bahala sa papel mo. Eto nga ang kapal-kapal ng papel ko. Palibhasa kasi may tindahan kami ng mga gamit sa school. O eto para sa iyo. Madaling pinilas ni Dolores ang isang pad na papel upang ipagkaloob kay Magno. Sa murang edad pa lamang nila ng mga panahong iyon. Kahit na nga ba nasa elementarya pa lamang sila noon, mababakas mo na sa kanilang isipan ang pagkakaroon ng magandang ugali na animoy wala na sila sa pagkabata. At kahit na nga ba nasa ganong sitwasyon nitong si Magno, pilit pa rin siyang nagsumikap upang mag-aral at may taguyod ang kanyang pamilya upang makatulong na rin sa kanyang mga nakababatang kapatid. Subalit ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral ay hindi natupad dahil na rin sa kakulangan ng pinansyal. Ilang taon ang nakalipas. Matapos nga niyang makapagtapos ng elementarya noon, ay hindi na siya nakapagpatuloy ng high school. Samantalang itong si Ben, pati na rin itong si Dolores, ay nagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Maagang naghanap buhay na lamang itong si Magno bilang kargador ng kopra at tagagawa ng baon ng uling sa koprang yun. Oy Magno, marami na rin yung mga bao ron. Yung mga pinagkuwanan ng kopra, gawin mo na nga lahat ng uling yon para maging pera na rin. Total ay sa mga susunod na buwan pa tayo magkukopra. Hindi pa kasi maaaring kawitin yung mga nyog. Wala pa sa hustong gulang. Opo, ako na pong bahala dun sir. Sa mga oras na yun ay madungis ang pananamit ni Magno dahil na rin yon sa kanyang trabaho. Lalong-lalo na ang kanyang paggawa ng uling na talaga namang buwis buhay para lamang kumita ng pera. Nagpapaliyab siya ng apoy sa ilalim ng lupa. Mga 3 dipa ang taas noon, sa kadahilanang doon niya tinatambak ang baon ng nyug upang sunugin at gawing uling. Sambit na wika pa niya sa kanyang sarili habang isinasagawa ang pamamaraan nito. Napakainit, pero itong bumubuhay sa akin. Pati na rin sa aking magulang at mga kapatid. Mas mainam na ito kaysa magnakaw. Kamusta na kaya ang pag-aaral ni Ben? Pati na rin si Dolores. Maya-maya pa'y dumating si Ramil, ang nagmamay-ari ng malaking lupang kuprahan at pagawaan doon ng uling. Magno, ayusin mo yung paggagawa mo ng uling ha. Naalala mo ba nung baguhan ka pa lang rito? Imbis na maging uling yung bao, nagiging abo dahil sa pagpapabaya mo.
Opo, Sir Ramil. Pagbubutihin ko pong paggawa ng uling. May kasungitan naman ang pag-uugali ng pinagtatrabahuang iyon ni Magno. Kaya naman doble ingat siya upang hindi mawala ng trabaho. At matapos ngang may sagawa ang pamamaraan ng paggawa ng uling, kinabukasan na ito maaaring hanguin. Bukod pa doon, siya lamang rin mismong mag-isa ang maglalagay ng lahat ng iyon sa sako. Napamahal na rin sa akin ang trabahong ito. Kahit na nga ba kakarampot lang kinikita ko rito. Pero ang mahalaga marangal. Sana balang araw magkaroon din ako ng malaking kuprahan. Tapos ganitong pagawaan ng uling. Siyempre ako mangangalaga ron kasi alam ko yung ganitong uri ng trabaho. At alam ko rin yung hirap para lang kumita ng kakarampot. Pag ako nagkaroon, aalagaan ko ng mabuti yung mga trabahante ko. At bibigyan din ng tamang sahod para sa kanila. Kasi alam ko yung hirap ng ganitong uri ng trabaho. Magno, napapahinto ka na naman dyan sa ginagawa mo. Para kang nananaginip ng gising. Magtrabaho ka na nga. Ilagay mo na ang lahat ng yan sa sako. Naghihintay na yung mga tindahan na pagdadalahan natin yan. Ipinagpatuloy na lamang ni Magno ang paglalagay ng uling sa sako. Bago pa man lamang magtanghalian, madali niyang natapos ang lahat ng yun. Saka siya kumain. Ang dumi ng kamay ko. Puros na ito itim ng uling. Pero di bale, gamot din naman to sa sakit ng tiyan Kaya pwede na to. Bahagya na lamang na nagpunas ng kamay itong si Magno sa kanyang towel at binuksan ang kanyang baon na nakabalot sa dahon ng saging. Ang sarap naman ito. May paksiw. Hindi na ako maghugas ng kamay. Kesa naman mapasma pa ang kamay ko. Lalantakan ko na tong niluto ng inay. Nagmamadaling kumain si Magno sa mga oras na yun. Sa kadailanang, siya pa rin ang magkakarga ng uling sa kariton ng kalabaw at magdadala ng lahat ng yun sa mga tindahang ipinag-uutos sa kanya. Huwag mong kakalimutang dalahan si Aling Maming ng uling. Pati na rin si Eliza at Sarah. Huwag ka na rin hihingi ng bayad sa kanila Advance na sila sa akin kung magbayad ng pera. Hindi pa nga nagagawa ang uling Nagpapaunang bayad na. Opo, Sir Ramil. Dadalahan ko po ang mga tindahan nila ron. Sige na't sumakay ka na ng kalabaw. Baka abutan ka pa ng hapon. Huwag mong kakalimutan tig sa 10 sako sila. Kasi baka niyan may magreklamo pa sa atin. Sa mga oras na yun ay sumakay na si Magno ng kalabaw. At may kalayuan din ang kanyang daraanan bago lubusang makarating sa tindahang sinabi sa kanya ni Mang Ramil. Subalit habang binabaybay niya ang daan, may nasipat siyang isang matandang babae. At hirap na ito sa kanyang paglalakad habang daladala ang kanyang tungkod. At sa pagtapat niya sa matandang yun, daglian siyang bumaba ng kalabaw upang kausapin ang matanda. Sambit ng wika pa nga niya rito ng, Lola, saan po kayo pupunta? Bakit po ni Isa wala man lamang kayong kasama? Tugong wika naman sa kanya ng matanda. May sadya lamang ako rito sa lupa. Kaya ngayon ay naririto ko. Ano ho? Dito sa lupa? Tumatanda na talaga si Lola. Kung ano-ano nang pinagsasasabi. Pasensya na ho kayo ha. Pero nagmamadali ho kasi ako Ano ho bang may tutulong ko sa inyo? Pwede ko ho kayong ihatid sa inyong tahanan. Pero kailangan ko ho munang may deliver ang lahat ng uling na ito para maisakay ko ho kayo dito sa kariton. Mababa lang naman ho ito at kayang-kaya ko ho kayong isakay. Sambit na wika naman sa kanya ng matanda. Maganda ang hangarin mo, iho. Ipagpatuloy mo lamang ang magandang hangarin mong makatulong. Dahil yan ang magsisilbi mong daan para sa katuparan ng iyong minimithi sa buhay. Tanggapin mo ito. Ano ho yan? Gininto ang bulaklak ng tanglad na hahalina sa gagawin mong hanap buhay. Hanap buhay ho? Ano bang sinasabi ng matandang ito?
Hindi ko siya maunawaan. Itabi niyo na lang ho yan. Ihahatid ko na lang ho siguro kayo la. Kasi parang kakaiba na ho ang sinasabi ninyo eh. Patuloy na wika pa sa kanya ng matanda. Sa ngayon ay hindi mo pa ako mauunawaan. Wala ka sa kalagayan ko na nakakakita ng kinabukasan ng isang tao. Sige na at tanggapin mo na ito. Ang payo ko lamang sa iyo, iho. Umalis ka na sa iyong pinagtatrabahuhan. Hindi ka aasenso dyan. Maliban na lamang sa iyong amo na iyong pinagsisilbihan. Magsimula ka sa iyong pamamaraan gamit ang maliit na salapi habang tangan-tangan mo ang ginintoang bulaklak ng tanglad. Sige na nga ho. Tatanggapin ko na ho yan para matigil lang kayo. Pero pag nakuha ko na ho, ihatid ko na ho kayo sa bahay ninyo ha. Tinanggap ni Magno ang pinagkalob sa kanya ng matandang babae. Wala naman siyang ideya patungkol doon. Subalit ang napapansin niya lamang roon habang nakalagay ito sa maliit na bote. Nagniningning ito na parang ginto na animoy hindi normal na bulaklak ng tanglad. Nagtungo siya sa kanyang kariton upang ilagay roon ang ibinigay sa kanya ng matanda. Doon din mismo sa kanyang bag sa kanyang baunan. Subalit sa muli niyang paglingon sa babaeng matanda, wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Palinga-linga niya pang sinipat ang lugar sa pagbabaka sakaling naglalakad lamang ito roon. Ngunit ni isang matanda ay wala siyang masipat. Pabulong na wika pa nga niya sa kanyang sarili habang patuloy na nagtataka kung saan ang galing ang matandang yun. Kanina lang nandito siya. Mabagal naman siya maglakad eh. Pero bakit wala akong masipat na matanda rito? Muli niya pang tiningnan ang ibinigay sa kanya ng matanda. Dahil baka pinaglalaroan lamang siya ng elemento o ng kung ano sa kanyang dinaraanan. Subalit sa kanyang muling pagtingin sa bag ay nandoon pa rin ang ibinigay sa kanya. Ano naman kayang pakinabang nito? Muli na lamang sumakay si Magno sa kalabaw upang may deliver na ang kanyang mga daladalang uling. At nang matapos niya nga ang kanyang trabaho sa araw na yun, umuwi siya sa kanilang tahanan habang may daladalang pasalubong para sa kanyang mga nakababatang kapatid. O kayo, huwag kayong mag-aaway-away ha. Tigisa kayo ng chichirya dyan. At ito naman para kay nanay. Kayo na pong bahala rito na ha. Kung gusto nyong piniritong bangos, pwede naman. Pero parang masarap yung may sabaw nay. Sige anak, ako nang bahala rito. Salamat anak sa palagi mong pagtulong sa amin ng iyong itay. Ang inay naman nagdadrama na naman kayo. Obligasyon ko ho na tulungan kayo ni itay. Lalong-lalo na itong mga nakababata kong kapatid. Sige hunet, magbibiso muna ako ng damit. Napakadungis ko na ho eh. Sige anak, at magluluto na ako ng pagkain natin. Maya-maya ay dumating na rin ang tatay ni Magno na nanggaling sa pangangamuhan. May daladala itong bigas at binili niya pa umano iyon sa tindahan na kanyang nadaanan. Bungad na wika pa ni Magno sa kanyang itay matapos nitong magmano. Kamusta naman ho tayo ang pangangamuhan doon kila Mang Ronel? Sambit na wika naman ito sa kanya. Eto anak, dati pa rin. Ang mahalaga kahit papano nakakabili ako ng bigas para sa inyo. Hayaan nyo tayo balang araw. Uunlad din ang pamumuhay natin. Hindi tayo parating ganito na kung hindi kakayod, hindi makakakain. Isang araw ay nakasalubungan ni Magno itong si Ben habang nagdadala siya ng mga uling sa tindahan. Dahil na rin sa kanyang pagiging abala sa pagbubuhat ng sako-sakong uling na kanyang ibinababa sa mga tindahan, hindi niya kagad ito napansin hanggang sa si Ben na mismong tumawag sa kanya.
Uy Magno, ikaw pala yan? Halos hindi na kita makilala eh. Ben, nakakahiya naman sa'yo. Tingnan mo naman ang itsura ko. Para nang basahan ang damit ko dahil sa uling. Samantalang ikaw pormadong pormado. Tapos mukhang ang bango-bango mo pa. Hindi naman. Malapit na nga ako makapagtapos ng pag-aaral. Pinupursige ko rin. Sinasamantala ko lang yung pagpapaaral sa akin ng aking mga magulang. Mabuti ka pa, Ben. Ako, eto. Kargador ng kopra pati na rin ng uling. Siya nga pala, kamusta na si Dolores? Si Dolores? Malapit na rin makapagtapos yun. Alam naman natin sila yung pinakanakakaluwag sa buhay, di ba? Kaya sa magandang paaralan pinag-aral ng kanyang mga magulang. Congrats sa inyong dalawa. Imbitahan niyo naman ako kung sakaling may handaan sa araw ng graduation niyo. Oo naman Magno. Sasabihan ko rin si Dolores. O paano ba yan? Kinakailangan ko na umalis eh. Sige Ben, mag-iingat ka. Sabay tapik ni Ben sa balikat ni Magno na para bang naaawa ito sa sitwasyon ng kanyang kaibigan. Subalit wala naman siyang magawa roon. Sa kadahilanang sa ganong sitwasyon ng pamumuhay ay wala pang maitutulong itong si Ben. Magno, sabihin mo naman sa iyong boss na si Ramil. Pakidami-damihan naman ang pagdadala dito ng uling. Aba, bayad na ako sa kanya. Kung makapanghingi siya sa akin ng paunang bayad. Tapos ang ipinapadala naman niya sa iyo rito, iilang sako lang. Hindi naman yata tama yon. Huwag mong kakalimutan ang pinapasabi ko sa iyo Magno ha. Opo Aling Lisa, makakarating po kay si Ramil. Sa mulingang pagbabalik ni Magno sa ulingan, nakita niyang nanduroon si Ramil at ipinaabot niya ang pinapasabi ni Aling Elisa. Sambit na wika pa nga nito sa kanya habang galit na galit dahil sa sinabing iyon ni Aling Elisa. Tingnan mo naman ang matandang yun oh. Di ba nung nakaraang araw naman dinalhan mo siya ng 10 sako ng uling? Ngayon lang ako pumalpak sa kanya eh. Napakarami niya nang sinasabi. Hindi naman sa lahat ng oras madadalhan ko siya ron. Siyempre kailangan ko ibahagi rin sa iba. Para naman pare-pareho silang magkaroon. Baka gusto niyang hindi ko siya dalhan ng uling eh. Wala tuloy siyang pagkakitaan doon. Nanahimik lang sa mga oras na yun si Magno habang isinasagawang muli ang pagpapaliyab para sa paggawa ng uling. Maya-maya pa'y umalis na lamang si Ramil habang nakakunot ang noo. Makalipas ang 2 buwan, muli nang dumating ang araw ng pagpapaani ng kopra. Mas malaki-laki ang kikitain doon ni Magno kaysa sa paggawa ng uling na barya-barya lamang ang kinikita. Sa hindi alam ng karamihan, masinop itong si Magno pagdating sa pera. At kahit na nga nakakatulong siya sa kanyang mga magulang, nakakapagtabi pa rin siya para sa kanyang pag-iipon na kanyang inilalagay sa alkansyahang kawayan. O Magno, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Tumulong ka na nga sa pag-ani ng kopra para mas mapabilis tayo. At bukas maibilid na yan sa araw. At mailagay na natin sa sako. Sunod-sunuran lamang si Magno sa iniutos sa kanya ng kanyang si Ramil. Wala naman siyang magawa roon. At kahit na nga sobra-sobra ng oras na kanyang inilalaan, patuloy pa rin siya sa kanyang pagtatrabaho para lamang makapag-ipon ng sapat na salapi upang may sagawa ang kanyang pinaplano. Makalipas ang 1 linggo, nang matapos na nga ang kanilang pagkukopra, naisipan ni Magnong biyakin ang kanyang alkansyahang kawayan. Panandalian siyang kumuha ng itak at dahan-dahan iyong biniyak. Umabot din ng 6,000 ang kanyang naipon. At para sa kanya, malaking salapi na iyon para sa 1 taong pag-ipon. Sa liit ba naman ang kinikita roon ni Magno bilang kargador at maguling. Pabulong na wika pa niya sa kanyang sarili habang hawak-hawak ang kanyang salapi na kanyang pinag-ipunan. Sapat na siguro ito. Makakapagsimula na ako magtinda ng gulay.
Mamimili ako sa mga magsasaka rito at kahit papano ay makakalis na ako sa kasungitan ni si Ramil. Kinabukasan na hindi na nga pumasok itong si Magno sa kanyang pinagtatrabawang ulingan, pati na rin sa kuprahan. Patuloy siyang hinahanap roon ni si Ramil sa kadahilanang wala itong mapagutusan. Nagtungo pa nga umano iyon sa kanilang tahanan upang papasukin siya sa kanilang ulingan. Subalit ang naging wika lang naman umano ng kanyang inay sa pagdating sa kanilang tahanan. Pasensya na po kayo, Sir Ramil. Hindi na po nakapagpaalam ang anak ko. Ang sabi niya po kasi sa akin ngayong araw na ito, pagtitinda na lamang raw siya ng gulay kasi may maliit naman daw siyang naipon. Kaya pala hindi na siya pumasok ngayon. Ang tanong yumaman kaya siya sa pagtitinda ng gulay? Baka naman bumalik rin siya sa aking ulingan. Hindi ko na siya tatanggapin. May pangarap din pala ang batang yon. Kahit na nga mukha siyang gusgusin. Sana naman ay maabot niya ang pangarap niya. Dahil kung hindi, pagtatawanan ko lang siya kung muli siyang bumalik sa pag-uuling. Grabe naman ho kayo, Sir Ramil. Kahit naman ho mahirap kami, pilit pa rin kami nagsusumika para sa pangarap namin sa buhay. Lalong-lalo na po yung anak ko na hindi humihinto para makatulong sa amin. O siya, kung ayaw niya nang bumalik, wag na siyang bumalik sa akin. Marami naman akong batang pwedeng makuha dyan para may palit sa kanya. Matapos umanong sabihin ni Eunice si Ramil, umalis na ito sa kanilang tahanan. Habang itong si Magno naman ay abala na sa pagtitinda ng gulay. Hinahapunan sa kanyang pagbalik sa kanilang tahanan. Takang-taka itong si Magno dahil ang bawat tinitinda niyang gulay ay mabilis niyang naibebenta. Na para bang naiinganyo ang mga taong bumili sa kanyang mga paninda at kusa nang lumalapit sa kanya upang bumili. Naalala niya sa kanyang sarili na nandoon sa kanyang sakbit-sakbit na bag ang ipinagkalob sa kanya ng matandang misteryosang babae. Muli niya itong sinulyapan at sa kanyang pagbubukas nga rito, muli niyang nakita ang kumikinang na malagintong bulaklak ng tanglad. Nagulat na lamang siya nang biglang dumating ang kanyang inay at nagwika ng, "Ano bang tinitingnan mo dyan, Magno? Kamusta naman ba ang pagbibenta mo ng gulay?" Tugong wika naman ni Magno sa kanyang inay. "Ay naku nay, nakakatuwa. Dapat po pala matagal na ako nagbenta ng gulay. Ang laki ho ng benta ko ngayon. Hindi ko inaasahan na mabibenta ko lahat. Tingnan niyo ho ang benta ko na yun. Ang dami. At isa pa nay, yung sobra ho sa tubo ko. Nakabili na rin ho ako ng bigas. Ayun ho sa may upuan." Matutuwa sa iyo ang itay mo, Magno. Kasi kahit papano sapat na ang kinikita mo. At nakalaya ka na rin sa pagmamalupit ni Sir Ramil. Matagal na namin yung pinag-uusapan ng tatay mo. Subalit wala lang kami magawa na paalisin ka sa iyong trabaho. Kahit na nga ba awang-awa na kami sa iyo. Huwag niyo ho akong alalahanin, Nay. Mas malakas pa ho ako sa kalabaw. Ang isipin ninyo yung inyong sarili. Kasi kahit papano tumatanda na kayo. Pero bago ako mag-edad ng 30, Nay, sinisigurado ko sa inyo, magbabago ng buhay natin na hindi na tulad ng dating sangkahig isang tuka. Naku naman anak, baka naman tamaan tayo ng kidlat dito. Nanay naman oo, wala naman hong masamang mangarap, Nay. At saka ito na lang ho yung libre. Dahon nga ho ng kamuti may bayad na Kaya pabayaan nyo na ho kung mangarap, Nay. Para naman ho ito sa inyo. O siya, sige anak. Kahit na nga ba suntok sa buwan pa yung pangarap mo, susuportahan ka na lamang namin ng iyong itay. Tawagin mo na yung mga kapatid mo at kakain na tayo. Sa patuloy na pagtitinda ng gulay ni Magno, nandoon na kinukutsa siya ng mga tao. Sa kadahilan ng kalalaki niya umanong tao ay nagbebenta-benta siya ng mga gulay. Subalit hindi niya naman pinapansin ang mga kumukutsa sa kanya. Bagkus ay lalo siyang nagsumikap hanggang sa nagkaroon siya ng mga bagong padrino kung saan kumukuha ng bulto-bultong gulay na kanyang maaaring ibenta. Alok na wika pa sa kanya ni Boyong na kanyang bagong padrino. Ano, Padrinong Magno?
Kung kaya mong presyong inaalok ko, ibibigay ko na yan sa'yo. Tugong wika naman ni Magno. Baka naman pwedeng mabawasan ng konti yung presyo para naman may benta ko ng maayos. Sige na Padrinong Boyong, pakitain mo naman ako ng konti. Sige na nga, kung hindi lang malakas ang karisma mo, hindi ko ibibigay sa yung presyong gusto mo. Siya nga pala Magno, bakit bawat kinakausap mo naisasarado mo ang deal sa presyong gusto mo? Ano bang meron sa'yo? May agimat ka bang panghalina? Panghalina? Wala naman Boyong, ikaw talaga. Nagkasundo na nga ang dalawa sa presyo at kinuha ng lahat iyon ni Magno. Hanggang sa lumipas pa ang mga buwan, dahan-dahang lumalago ang negosyo ni Magno. Bali-balita na sa kanilang barangay na nagbebenta umano siya ng ipinagbabawal na gamot, kaya unti-unting umaasenso. Nagkipit balikat lamang si Magno sa sinasabi ng mga tao, sa kadahilanang siya mismo nakakaalam ng kanyang sarili kung papaano niya iginagapang ang kanyang negosyo upang unti-unti itong lumago. At sa mga oras na yun ay kinausap siya ng kanyang mga magulang. Sambit na wika pa ng kanyang inay habang nagbibilang ito ng kanyang benta. Anak, Magno, maabala muna kita sa ginagawa mo ha. Nababalitaan ko na kasi yung sinasabi ng mga tao patungkol sa iyo anak. Pero hindi naman kami naniniwala doon kasi kilala ka namin ng iyong itay. Siyempre anak ka namin. Tugong wika naman ni Magno sa kanyang inay habang natatawa lamang ito sa ibinabalita ng mga tao. Alam mo Nay, natatawa lang ako sa ginagawa ng iba. Noong mga panahong nagbebenta ako ng uling, niwala man lamang ako nababalitaan na negatibo patungkol sa akin. Pero sobra yung paghihirap at sipag ko noon. Ni halos hindi ko na nga masikaso ang sarili ko Napakadungis ng damit ko na para bang basahan dahil sa uling. Tapos ngayon, napilit kong binabago ang sarili ko para man lamang maabot kong pangarap ko sa buhay. Pilit naman nila akong inihila pa ibaba. Oo, nagbebenta ako. Pero hindi pinagbabawal na gamot, kundi gulay. Gulay lang po ang binibenta ko Nay. Ganito po pala talaga ang buhay. Kapag pilit mong binabagong sarili mo, gagawa sila ng paraan upang muli kang manumbalik sa dati. Ang akala siguro nila titigil ako. Hindi, dahil malayo pa ako sa pangarap ko. Nagsisimula pa lamang ako Inay. Dahil ang gusto ko'y mabigyan kayo ng magandang buhay. Hindi na nga ako nakapagtapos. Ipapamana ko pa bang kahirapan sa magiging anak ko balang araw? Tama yan anak. Ipaglaban mo kung ano yung nakikita mo sa iyong isipan. Hindi tulad namin ng iyong itay. Magmula nang nagkaroon na kami ng pamilya at dumating na kayo sa buhay namin. Sa inyo na lamang umikot ang aming mundo para alagaan kayo. Kaya habang bata ka pa't wala ka pang sariling pamilya, pagsumikapan mo anak na abutin ang pangarap mo. At baliwalain na lang yung sinasabi ng mga tao dyan sa labas. Salamat ho Inay. Hayaan nyo at hindi ako titigil. Kahit na kung ano pang sabihin nila. Ang mahalaga alam kong ginagawa ko at hindi ako gumagawa ng masama. Kinagabihan, habang mahimbing ang pagkakatulog nitong si Magno, na naghinip siya na animoy pumapasok siya sa isang palasyo. Napakataas ng naglalakihang pader doon, subalit ni isang tao ay wala siyang masipat. Nagtataka siya kung papaano siyang napunta roon. Subalit dahil sa lakas ng hangin, itinutulak siya nitong papasok sa loob ng palasyo. Bumukas ang isang malaking pintuan at sa maniwala man kayo o hindi, napakaraming ginto roon na nagniningning. Hanggang sa makita niyang isang magandang babae na nakaupo sa ginintuang upuan. Sambit na wika pa umano ni Magno habang nagtataka kung papaano siyang napunta roon. Sino ka? At anong ginagawa ko rito? Wika naman na magandang babae habang nagniningning ang kanyang kasuotan. Hindi mo na ba ako nakikilala? Napakabilis mo naman palang makalimot.
Pinapangalagaan mo bang ibinigay ko sa'yo? Ibinigay? Wala akong maalala. At saka ngayon lang kita nakita. Sino ka ba talaga? Ako si Madeline, isang reyna ng diwata sa palasyong ito. At ang matandang nakita mo noon na nagbigay sa'yo ng mabangong bulaklak ng tanglad. Ako yun. Ikaw yun? Paano? Hindi mo basta-bastang maunawaan ang lahat ng nangyari, Magno. Huwag mo nang pilitin. Dahil para sa aming mga diwata, walang imposible kung gugustuhin namin. May mabuti kang kalooban, kaya yung ibinigay ko sa'yo ay nanggaling mismo sa aking puso. Mag-iingat ka na lamang, Magno. Dahil sa tinatahak mong landas, may mga pagsubok ka talagang pagdaraanan. Kinakailangan mo lamang malagpasan ang lahat ng yon. Dahil ang kapalit ng lahat ay ang iyong minimiting pangarap para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Pero huwag kang mag-alala, Magno. Nakikita ko sa iyong hindi ka mabibigo. Basta gawin mo lamang kung ano yung nararapat at huwag na huwag kang makakalimot na tumulong sa iba kapag nandoon ka na sa tagumpay na gusto mo. Huwag na huwag mong kakalimutang alagaan ang ibinigay ko sa iyo dahil yun ang magiging daan upang tuluyan mong maabot ang iyong pangarap. Ilagay mo lamang yun sa iyong bag o kaya naman ay sa wallet at huwag na huwag mong sasabihin kahit na kanino hanggat hindi mo nararating ang iyong mga pangarap. Maya-maya pa'y nagising na lamang siya habang pawis na hindi malaman ang kanyang gagawin. Wika pa nga ni Magno. Ano ba itong nangyayari sa akin? Totoo kaya yung panaginip na yun? Pero paano niyang nalaman ang patungkol sa ginintuang bulaklak ng tanglad? Kinabukasan ng umaga, maagang nagasikaso itong si Magno para sa kanyang negosyong gulay. At habang isinasaayos niya ang lahat ng iyon, muli niyang tiningnan ang mahiwagang bulaklak ng tanglad habang nananatili ito sa maliit na bote. Kinakausap niya ito na para bang may buhay. Maraming salamat sa iyo Siguro talagang para sa akin ka. Kasi nung mga panahong sobrang hirap na hirap ako. Palagi na lang ako nagdarasal na sana balang araw ay gumanda rin ang buhay namin. Sa ngayon ay hindi ko pa naman naaabot ang lahat ng iyon. Pero kahit papano hindi na kami naghihikaos para sa aming pagkain at saka ako na mismo nakakapagpaaral sa aking mga kapatid. Makalipas ang 1 taon, nakabili ng sariling jeep itong si Magno na pinagkakargahan ng kanyang mga gulay. At hindi lang yun, nagkaroon na rin siya ng malaking pwesto sa palengke kung saan niya itinitinda ang kanyang mga gulay. At dahil nga sa unti-unti na itong lumalaki, kumuha na rin siya ng 3 tauhan na kanyang makakatulong at magbabantay roon. Sambit na wika pa ng mga tsismosang nakikiraan habang sumusulyap at tumitingin sa kanya. Umaasenso na talaga itong si Magno Samantalang dati nagbebenta-benta lang yan ng uling. Tapos kariton at kalabaw lang ang dala-dala niya. Ngayon nakalain mong may jeep na. Ay naku kumare, swerte talaga yung batang yan. Pero kung hindi siya umalis sa pag-uuling, malamang nandun pa rin siya ngayon. Makikiraan nga ho kami sa inyo. Medyo abala lang ho kami sa pagbababa ng gulay. Pasensya na ho kayo Sige lang Magno, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Titingin lang kami rito. Patuloy pa rin sa pagchichismisa ng mga nanduroon. Habang itong si Magno, pati na rin ang 3 katulong niya sa pagbababa ng gulay, ay abalang-abala. At kahit na nga si Magno nagmamay-ari noon, hands-on pa rin siya sa kanyang negosyo. At kahit siya mismo ay nagbubuhat ng kanilang panindang gulay. Ay nako, kaya hindi kayo maasenso. Inuuna ninyong pakikipagchismisan kaysa sayangin ninyong oras ninyo dyan. Humanap kayo ng pamamaraan para kumita. Hindi yung buhay ng iba pinakikialaman ninyo. Samantalang kami pawis na rito para lang to pa rin ang mga pangarap namin. Tapos sila, abalang-abala sa paninira. Bahala kayo dyan. Basta ako magpapatuloy sa paghahanap buhay ko. Malayo pa, pero kahit papano lumalapit na. Nagtataka ang ibang nagtitinda sa palengke dahil dinudumog ang kanyang mga paninda roon at binabalik-balikan ng mga mamimili.
Samantalang magkakapareho lamang naman sila ng mga panindang gulay, ganoon na rin ang presyo. Ano bang meron sa paninda ni Magno? Gulay din naman ang tinitinda natin ah. Pero bakit? Palaging sa kanya pumupunta ang mga mamimili. Dinadaan-daanan lang tayo rito. Ayaw ko namang babaan ang presyo ko kasi malulugi naman ako. Hindi naman pwedeng ipamigay ko na lang gulay ko dahil sa baba ng presyo. Dumating ang araw na pinatigil na ni Magno ang kanyang tatay sa pangangamuhan at pinatulong na lamang sa kanyang negosyo. Maging ang kanyang mga nakababatang kapatid ay tumutulong na rin sa araw ng Sabado at Linggo. O ngayon may pambaon na kayo, di ba? At least mga kapatid, nalalaman nyo kung gaano kahirap na kinikita ang pera. Para naman napapahalagahan nyo ito dahil hindi habang buhay nakasandig tayo sa ating mga magulang, dahan-dahan na rin silang tumatanda. Salamat kuya sa pagtuturo mo sa amin. Hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral pero bakit ang galing mong kumita ng pera? Diskarte lang kapatid, sabay na rin ang panalangin at swerte. Kailangan natin yun sa negosyo. Araw ng Huwebes, habang nagdadrive si Magno ng kanyang jeep at kargado ito ng kanyang panindang gulay, may nadaanan siyang mga kabataang humihingi ng pagkain. Napahinto siya sa tapat nito. Nasa 6 na kabataan iyon at ang lahat ay niyaya niyang kumain. Baka sa mukha ng mga kabataan na walang nag-aaruga sa kanilang mga magulang. Sambit na wika pa ng isa sa kanyang tauhan na nagngangalang si Elmer. Sir Magno, baka naman po tanghaliin tayo. Kinakailangan pa rin po natin itong isaayos sa palengke. At saka baka malanta na ho ibang gulay. Pabayaan nyo na ho ang mga batang yan. Sayang ho ang kikitain natin. Sambit na wika naman ni Magno sa sinabing iyon ni Elmer. Huwag kang magsalita ng ganyan, Elmer. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa kanila? Nang kinuha kita para maging parte ng negosyo ko, isa ka ring palaboy. Kaya yung nararamdaman nilang gutom, dapat alam mo rin sa sarili mo. Dahil mahirap yung kumakalaman sikmura. Pero wala kang magawa dahil wala kang pambili. Pero alam ko namang nag-aalala ka lang sa negosyo ko. Subalit alalahanin mo pa rin kung saan yung pinagmulan mo. Halina muna kahit bumaba kayo riyan. Sasamahan natin kumain ng mga batang yun. Dali-dali silang nagtungo sa isang malapit na karinderya habang kasama ang mga kabataan. Baka sa mukha ng mga ito ang tuwa na para bang kaarawan nila sa mga oras na yun na minsan lamang makakakain ng matinong pagkain. Madaling umorder si Magno at maya-maya pa inilagay na sa kanilang mesa ang mga pagkain. Ops mga bata, wag mo na mag-aagawan ha. Magdasal muna tayo para sa biyaya ng pagkain na binigay sa atin ngayon. Matapos ngang makapagdasal ni Magno, hindi na siya nakakain sa mga oras na yun. Sa kadahilan ng habang tinitingnan niya ang mga kabataan, hindi niya mapigilang maluha. Dahil sa naaalala niya rin ang kanyang nakaraan kapag kumakain siya sa may ulingan habang nakabalot lamang iyon sa dahon ng saging. Sir, kumain na po kayo. Pag-aalok na wika pa ni Elmer. Sige lang, ubusin niyo ng lahat ng pagkain ha. Wala kayong ititira dahil marami rin ang nagugutom. Para naman hindi masayang. Hindi ka na po ba kakain, sir? Hindi na Elmer. Nabusog na ako nang makita ko kayong kumakain. Sige lang at wag mo ko isipin. Binayaran na lamang ni Magno ang lahat ng pagkain sa may mesa. Taglihan siyang lumabas sa may karinderya. Sa kadahilanang hindi niya na mapigilan ng kanyang sarili sa pagiyak. Muli niya rin kasing naalala ang kanyang kaibigang si Ben. Pati na rin si Dolores na nagpapahiram pa sa kanya noon ng lapis. Pati na rin ang papel. Makalipas ang kalahating oras na paghintay, nagsipaglabasan na ang mga bata sa karinderya. Sambit na wika pa nga ng mga ito sa kanya habang nagpapasalamat. Kuya, salamat po ah. Ngayon lang po kami nakakain ng ganong kasarap na pagkain. Kasi po madalas ang kinakain lamang namin dito ay tinapay. Barya lang din po kasi ang binibigay sa amin ng mga nahihinga namin dito. Pero malaking halaga na po yun sa amin. Ang mahalaga po ay malamnan ng aming tiyan
lalong-lalo na po sa gabi, bago kami matulog. Hayaan nyo. Dadaan uli ako dito sa susunod Kakain uli tayo sa karinderya. Pero sa ngayon, kinakailangan ko munang may bentang lahat ng gulay na ito. Sino bang pinakamatanda sa inyong lahat? Ako po si Rodel. Ako po ang pinakamatanda sa kanilang lahat. O sige Rodel, itabi mo ang salaping ito Tapos mamayang gabi kumain uli kayo rito. Para naman kahit papano maibsan ang gutom nyo mamayang gabi. Salamat po kuya. Malaking tulong po ito sa amin. Sige po't mag-iingat po kayo. Marahang umalis si Magno sa lugar. At kahit na nga tinanghali sa pagdating sa palengke, madali pa ring naubos ang kanilang panindang gulay na para bang minamagnet ang mga tao roon na kusang bumibili sa kanilang pwesto. Hindi naman kaila sa atin na madalas din tayong may napapansin na ganoon sa palengke na para bang pare-pareho naman sila ng paninda at presyo, subalit may pwesto pa rin talagang dinudumog ng mamimili. Mahirap ipaliwanag ang mga ganong uri ng sitwasyon. Marahil ay nagkakaiba ng pamamaraan ng pakikisama o kaya naman ay kung papaano mo harapin ang mga mamimili. At maliban pa nga doon, dahil na rin sa tulong ng tangan-tangan ni Magno, na kahit magpahanggang sa mga oras na yun, ay wala siyang pinagsasabihan ni isa. Mawawala raw kasi ang bisa noon kung sakaling malalaman na meron siyang tangan-tangan at madadampian ng ibang tao. Kaya naman hanggat maaari ay pinagkakaingatan ni Magno ang kanyang bag kung saan nandoon ang mahiwagang gininto ang bulaklak ng tanglad. Sambit na wika pa sa kanya ng kanyang kalapit na pwesto sa palengke. Magno pare, kaya laki-laki na ng kinikita mo ni hindi ka man lang bumili ng bagong bag. Yan ba yung pinakaswerte mo? Tingnan mo nga yan Parang gusgusin na yung bag mo Talo pa yung bag ng pulubi. Bumili ka na. Ang dami dyan sa may baba ng palengke. Tugong wika naman ni Magno na hindi niya malaman kung nag-aalala ito sa kanyang bag o na may gusto lamang itong malaman sa kanyang itinatago. Hindi na pare. Maayos pa naman ito at saka hindi ko naman kailangan ng bago. Para sa akin ang mahalaga ay may nagagamit. Ikaw rin pare. Mamaya niyan mahulog ang pinagkakaingatan mo dyan. Baka magsisi ka. Hindi naman siguro. Matagal ko nang gamit ang bag na ito. Subok na ito ng panahon. Umulan man o umaraw. Kinahaponan ay binaybay na nila ang daan pauwi ng tahanan. Subalit sa hindi inaasahan, na flat ang gulong ng jeep ni Magno habang nasa kalagitnaan pa lamang sila ng daan. Ano ba yan? Dito pa tayo inabutan. Kung saan walang tao at walang tahanan. Di bale, may pamalit naman akong gulong dyan. Elmer, pakitulungan niyo nga ako. Palitan kaagad natin ang gulong. Kasi ang alam ko delikado sa lugar na ito. Nagmamadali nilang pinalitan ang gulong sa ulihan. Subalit habang nagpapalit sila roon, napansin nilang may mga taong naglalakad at nasa 3 kalalakihan niyon. Bumati pa nga ang mga ito sa kanila. Subalit kakaiba na ang nararamdaman ni Magno. Hindi niya may paliwanag ang kanyang kaba sa mga oras na yon. Dahan-dahan niyang kinuha sa kanyang bag ang mahiwagang bulaklak ng tanglad. Pasimple niya yung isiniksik sa may gilid ng jeep hanggang sa maya-maya pa. Bumati pa nga ang 3 kalalakihang yon bago nagsalita ng, Magandang gabi sa inyo. Ano bang nangyari? Naplatan kayo. Dito pa talaga kayo naplatan. Pasensyahan na lang tayo Ibigay nyo na lang kinakailangan namin. Para naman isa sa inyo'y walang masaktan. Bumunot ng baril ang 3 kalalakihang yun at itinutok pa nga kay Elmer. Subalit madaling nagwika itong si Magno nang, Huwag nyo naman ho kaming sasaktan. Ito ang salapi. Maaari na ho kayo umalis dahil nakuha nyo na ang gusto nyo. Pinapaalis mo na kami? Ni hindi pa nga kami tapos sa inyo Parang gusto kong kunin ng jeep na ito. Huwag naman ho. Ginagamit ko ho ito para sa aming pangkabuhayan. Di pangkabuhayan o kung ano pa man. Gusto kong kunin ng jeep na ito. May magagawa ka ba? Ha? Galit na wika iyon ng lalaki.
habang patuloy na itinututok kay Magno ang kanyang daladalang baril. Subalit sa hindi inaasahan, bigla na lamang pumutok ang daladala nitong baril hanggang sa bumulagta na itong si Magno. Sambit na wika pa niya habang naghihingalo. Elmer, tulungan mo ko. Kinakapos na ako sa aking paghinga. Nanlalamig na rin ang buong katawan ko. Narinig pa ni Magno sa mga oras na yon ang sinabi ng mga kalalakihan bago pa siya lubusang mawala ng malay. Bakit mo naman binaril? Wala sa usapan natin yun, di ba? Pera lang ang habol natin dito. Hindi ko sinasadya eh. Bigla akong nakalabit yung gatilyo. Tara na, tumalis na tayo rito. Baka may dumating pang mga tao na nakarinig ng putok na yon. Nagsipag-alisa na ang tatlong kalalakihang yon. Makalipas ang isang araw, nagkaroon na ng malay si Magno sa loob ng ospital habang nakabantay naman sa kanya ang kanyang mga magulang. Wika niya pa nga rito habang bagya pa ring nangihina. Inay, ano hong nangyari? Nasaan na ho sila, Elmer? Kamusta na ho sila? Tugon naman ang kanyang inay. Mabuti naman anak at nagkaroon ka na ng malay. Huwag mo silang intindihin, nasa maayos silang kalagayan. Sila nga ang tumawag ng tulong para padala ka rito sa ospital. Yung jeep ko, Nay. Nasaan ho yung jeep ko? Nasa bahay na. Sige na't magpahinga ka na muna. Huwag mo na munang isipin yung mga bagay sa labas. Ang intindihin natin yung makabawi yung katawan mo. Mabuti naman. Akala ko na wala na yung pinangangalagaan ko. Ano anak? Wala ho, Nay. Ang sabi ko ho ay magpapahinga lang ho ako. Makalipas ang 3 araw na pananatili sa ospital, napag-alaman ni Magno sa kanyang inay habang siya ay patuloy na nagpapahinga na ang doktor na tumitingin sa kanya roon walang iba kundi ang kanyang kaklasmate noong elementarya. Yun ay si Dolores. Pagtatanong na wika niya pa sa kanyang inay. Sigurado ho kayo, Nay? Si Dolores ho? Oo anak, si Dolores nga. Siya pa nga mismo nagpakilala sa akin eh. Kasi nabasa niya raw yung buong pangalan mo. Kaya siya na yung madalas na tumitingin sa iyo habang nagpapahinga ka. Napakaswerte ko naman, Hunay. Ilang taon na rin ho kasi ang nakalipas eh. Na hindi ko siya nakikita. Maliban kay Ben. At ang sabi nga sa akin ni Ben nung nakaraan na nagkita kami, malapit na nga raw ho silang makapagtapos. Hindi ko alam na pagiging doktor palang kinuha ni Dolores. Maya-maya pa'y dumating na nga ito sa kanyang harapan. Gulat na gulat si Magno nang muli niya itong makita. Nangangatal na wika pa nito kay Dolores. Ikaw na ba yan, Dolores? Napakaganda mo naman. Hindi ko inaasahan na dito pa kita makikita. At sa oras pa na nasa kritikal ang buhay ko. Hindi ko alam na may maganda palang nagbabantay sa akin dito. At isa pang doktora. Tugong wika naman ni Dolores. Hay naku Magno, bolero ka. Siya nga pala, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? At bakit napahamak ka ng ganyan? Sa negosyo. May negosyo kasi akong gulayan. Sa hindi inaasahan nasiraan kami. Tapos ayun, may 3 bandidong dumating. Ayun kinuha yung salapi. Tapos ganito pang nangyari sa akin. Di bale, parang nakatadhana naman yata yung pangyayaring yun. Kasi dito pa kita nakita eh. Isa ka na palang magandang doktora. Ay naku Magno, nandyan ka na naman. Bago lang ako rito. Mabuti na lang at hindi ka napuruhan. Siya nga pala. Eto yung mga gamot na kailangan mo ha. Huwag kang mag-alala dahil malayo pa naman sa bituka yung tama mo. Pero syempre kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Para naman tuloy-tuloy na ang paggaling mo. Pasensya ka na Magno dahil hindi ako pwedeng makipag-usap sa'yo ng mahabang oras. Marami pa rin kasing pasyenteng naghihintay sa akin. Mamayang hapon ay maaari ka nang makauwi. Salamat Dolores ha. Anong araw ka ba bakante rito sa ospital? Kasi parang puso ko naman yung magkakasakit eh. Magpapatingin uli ako rito. Siya nga pala, may nobyo ka na ba? Wala pa sa isip ko yung pagnonobyo Magno. Napakalaki ng nagastos sa akin ng mga magulang ko para makapagtapos ng doktora. Kailangan ko muna makabawi sa kanila. Mabuti naman Dolores. Ano? Hindi sabi ko. Tama yun, bumawi ka muna sa mga magulang mo. Sige Magno.
Alis na ako ha. Nagpaalam na nga si Doktorang Dolores. Pagdating nga ng hapon, umuwi na si Magno sa kanilang tahanan at ang una niyang pinuntahan doon upang tingnan ay ang mahiwagang bulaklak ng tanglad. Maniwala man kayo o hindi, bilang lamang ang binibihiya ng ganitong uri ng pampaswerte. Dahil na rin hindi basta-bastang nagpapakita ang bulaklak ng tanglad, lalo na't kung wala kang kaalaman kung papaano ka makakakuha ng bulaklak nito. Maliban sa mga ibinibenta sa labas na hindi mo alam kung tunay nga ba o hindi, dahil maaaring bulaklak lamang yon ng isang damo at sasabihing tunay na bulaklak ng tanglad. Mapapatunayan mo na lamang yan sa iyong sarili kung tunay nga bang iyong tangan-tangan. Dahil magpapatotoo ito sa iyo mismo at hindi sa ibang tao. Hindi rin ito maaaring ipagyabang at mas kalimitan nga'y dapat inililihim ang mga ganitong uri ng bagay. Lalo na't kung hindi pa nangyayari ang mga gusto mong mangyari. Makalipas ang 1 linggo, muli nang bumalik si Magno sa paghahanap buhay. Usap-usapan nga siya roon sa kanilang palengke ang patungkol sa nangyari sa kanya, subalit hindi niya naman pinapansin ang mga yon. Nagpatuloy lamang siya sa kanyang paghahanap buhay. Patuloy pa rin ang pagdagsa sa kanya ng mga taong mamimili, hanggang sa nagwika sa kanyang isa sa kanyang mga suki. Oy Magno, ang tagal mo ring nawala rito ah. Pabalik-balik nga kami rito eh. Tingin kami ng tingin sa pwesto mo. Mabuti na lang at nakabalik ka na. Balita namin eh, may masama raw nangyari sa iyo. Oo nga po, Aling Teresa. Ilang araw ding nagpahinga. Pero di bale, babawi ho kami sa inyo. Magmula ho ngayon araw-araw na kaming bukas. Mabuti naman Magno, para hindi na kami tingin ng tingin dyan sa ibang mga tindahan. Hindi ko ba alam kung bakit parang mas komportable ako mamili rito sa inyo. At saka hindi ka madamot, madali kang kausap. Kailangan ho natin yun sa negosyo. Parang hindi nyo yata kasama yung anak ninyo ngayon. Oo Magno, pinagpahinga ko muna. Kasi pagod na rin yun sa pagtulong sa akin sa pagluluto sa karinderya. Sige Magno, kukuha muna ako ng mga kailangan kong gulay ha. Sige lang po, pili lang po kayo dyan. Makalipas pang 2 taon, mas lalong lumaki ang pwesto ni Magno sa palengke. At hindi na isang jeep ang kanyang kailangan, kundi 2 truck na kargahan ng gulay. Nagkaroon na rin siya ng bagong driver na makakatulong niya sa pagdadrive ng 2 truck. Mas inuna ni Magnong alagaan ang kanyang negosyo kesa magpagawa ng bahay. Dahil ang opinyon niya sa kanyang sarili, mas mainam na palaguin muna ang negosyo bago bumili ng kinakailangang tahanan. Naisipan ni Magnong mag-donate sa isang paaralan upang makatulong sa mga kabataan. Lalong-lalo na ang kapos sa pinansyal na pilit pa rin nagsusumikap para lamang makapag-aral. Dahil para sa kanya ay mahalaga yun at alam niya ang ganoong pakiramdam ni kahit na lapis at papel ay hindi siya mabilhan ng kanyang mga magulang noon. Naglaan siya ng malaking salapi para makabili ng mga papel, pati na rin lapis at ballpen. Ipinamahagi niya yun sa eskwelahan kasama na rin ang mga bagong bag upang makumpleto sila sa kanilang pangangailangan. At nung araw na iyon mismo, napag-alaman ni Dolores ang ginagawa ni Magno. Nagmamadali itong nagtungo sa eskwelahan at nagwika sa kanya nang, Oy Magno, napakaganda naman ang layunin mong yan. Maaari ba akong tumulong? Doktora Dolores, ano namang ginagawa mo rito? May pamangkin ako nag-aaral dito, ano ka ba? At ang nakapagsabi sa akin yung kapatid ko na nandito kang araw. Kasi natid niya rito kanina yung anak niya at may programa kang araw na gagawin. Kaya pala nandito ka ngayon. Wala ka bang pasok sa ospital? Ngayong araw na ito wala eh. Kaya naisipan kong tumulong na lang sa'yo. Maaari ba Magno? Oo naman Dolores, ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. At habang ipinamimigay nila ang mga school supply, napapag-usapan ni Dolores at Magno ang kanilang kabataan noon. Hiyang-hiya nga siya sa mga oras na yun. Sa kadailanang sa panahon ng kanilang kabataan, madalas lamang siyang nanghihingi ng papel kay Dolores. Sambit na wika pa sa kanya ng doktora. Ang layo na ng narating mo ngayon Magno.
Nakakahanga ka naman. Bibihira ang tulad mo. At kahit ako mismo, nai-inspire sa ginagawa mo. Paano kaya kung magtulungan na lamang tayo, Magno? Magtatakda rin ako ng libreng check-up rito para makatulong rin sa mga kabataan. Mas maganda yung doktora. Tapos ako naman yung bahala sa school supply nila. Ano, deal? Nagkasundo ang dalawa sa kanilang pinag-usapan. Isang profesional na doktora at isang magugulay ang tumutulong sa isang paaralan para sa mga kabataan. At hindi lang yun doon nagtatapos. Naghanap pa si Magno ng mga kabataang maaari niyang pag-aralin hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo. At sa mga pamamarang iyon, mas lalong humanga sa kanya si Dolores at muling nagwika ng, Bakit hindi ka uli mag-aral, Magno? Kasi napakagaling mo noon nung elementarya pa lamang tayo. Yun nga lang dahil sa kakapusan ng pinansyal, hindi ka na nakapagpatuloy ng pag-aaral. Matanda na ako, Dolores. Kung ano man yung hindi ko nagawa nung bata pa ako, yun ang ipinaparanas ko ngayon sa aking mga kapatid. Ganun na rin sa mga kabataang ito. Hindi ko man natapos ang pag-aaral ko pero may purpose pa lang lahat ng yon upang may sagawa ko ang pagtulong sa mga kabataan. Pero siguro nung mga bata pa tayo na may ganito, hindi ko ito pakakawalan upang makapagtapos lamang ng pag-aaral. Nagpatuloy pang dalawa sa kanilang hangaring makatulong hanggang sa makapagtayo sila ng isang foundation na tumutulong sa mga kabataang nangangailangan. Sa kabila ng salapi na inilalabas ni Magno para makatulong, imbis na mamulubi siya sa kanyang ginagawa, mas lalong pinagpapala ang kanyang negosyo at dumating siya sa puntong ang hektar-hektaryang lupa ni Mang Ramil ay binibenta na sa kanya ng anak nito. Si Mang Ramil ang dati niyang pinagtatrabahuan noon bilang kargador ng kopra at tagagawa ng uling. Ayon pa sa mga anak nito, matanda na umano ang kanilang itay at nagkaroon ito ng karamdaman. At dahil na rin sa kakulangan sa pamamalakad sa lupa ng mga anak, napapabayaan lamang ito at hindi na naaasikaso. Para kay Magno ay pagkakataon na iyon para magkaroon ng malaking lupain at pangasiwaan ang lupang dati niyang pinagtatrabahuhan. Hanggang sa makapagdesisyon na nga siya na kunin ang lupang yun. Laking gulat ng pamilya ni Mang Ramil na may sapat na salapi itong si Magno upang bayaran ang kanilang lupain. Sambit na wika pa nga ng isang anak nito habang gumagawa sila ng kasulatan. Congrats, Magno, sa'yo ng lupain ito. Noong araw, isa ka lamang trabahante ng lupang ito. Pero ngayon, ikaw nang nagmamay-ari. Ang layo na ng narating mo, Magno. Pakumbabang wika naman ni Magno sa anak ni Mang Ramil. Hindi naman. Magpanggang sa ngayon nagsusumikap pa rin ako. At isa pa, ang lahat ng bagay na meron tayo dito sa mundo, hindi naman panghabang buhay yan. At saka habang tumatanda ako, lumalalim rin ang tingin ko sa buhay na para bang ang lahat ng ibinibigay sa akin ng may likha, kinakailangan ko ring itulong sa iba dahil hindi naman talaga sa atin ito. Kahit pa nga may pangalan ko na sa akin ang titulo ng lupa, hindi pa rin ako nagmamay-ari nito, kundi ang Panginoong may likha ng lahat. Dahil ang totoo niyan, wala tayong pagmamay-ari sa mundong ito. Hindi na nakapagsalita ang anak ni Mang Ramil dahil sa mga sinabing iyon ni Magno. Sa kadahilanang may katotohanan nga naman ang lahat dahil ipinanganak tayong walang pag-aari dito sa mundo. Maya-maya pa'y nasa kanya na ang kasulatan, pati na rin ang titulo. Pabulong na wika niya pa sa kanyang sarili habang tinitingnan ang kabuuan ng lupang yun na nagtungo pa sa dati niyang pinagtatrabahuang ulingan. Masukal na ang damo rito at saka natabunan na yung dating malalim na hukay ng lupa. Talagang napabayaan ang lupang ito. Naalala ko pa yung sobrang hirap ng dinanas ko rito. Alam ko naman naging magandang parte yun ng buhay ko, pero hindi ko itutulad ang ugali ko kay Mang Ramil. Bubuhayin ko ang lupang ito at kukuha ko ng mga taong magtatrabaho. Kahit papano, natupad ko na yung pangarap ko na magkaroon ng ganito kalaking lupa. Binuhay nga ni Magnong lupain ngayon at mas lalo niya pang pinaunlad ang mga nakatanim hanggang sa dumating sa puntong doon na rin siya umaangkat ng panindang gulay. Marami na rin siyang natutulungang mga trabahante upang magkaroon ng hanap buhay sa tamang pasahod at pamamaraan.
hanggang sa unti-unti niya nang ipinapatayo ang kanyang tahanan. Doon din mismo sa lupaing iyon na may 3 palapag. Lumipas ang 9 na buwan. Natapos din ang kanyang pinapangarap na tahanan na may 3 palapag at 5 garahe ng sasakyan sa ibaba. Marahan siyang napaupo sa may labas ng tahanan habang tinitingnan ang kabuuan nito at nandoon ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga magulang, pati na rin ang kanyang mga kapatid. Habang hawak-hawak sa kanyang kamay ang nakalagay sa maliit na bote, ang may hiwagang ginintuang bulaklak ng tanglad. Sambit na wika niya pa nga roon habang kinakausap ito. Maraming salamat sa iyo. Kamunti ko pa nga palang makalimutan. Kaarawan ko nga pala ngayon dahil na rin sa sobrang pagiging abala ko. Hindi ko na namalayan ang paglipas ng panahon. Pero maraming salamat sa iyo dahil ipinangako ko sa aking sarili na magtatagumpay ako sa edad na 30. Okay mga kaiwaga, napakaganda ng kwentong ito. Nakaka-inspire ang kwento ni Magno. Lalo na siyempre dun sa mga gusto mag-aral pero kapos sa pinansyal. Pero sabi nga sa kwento, 'di ba? Hindi pa rin yung naging hadlang kay Magno. Mas lalo siya nagsumikap para maabot niya yung buhay na meron siya ngayon. At siyempre sa tulong na rin ang ibinigay sa kanya ng diwata. So yun lang mga kaiwaga. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Simulan na natin